Sa puntong ito mga kasama natin, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon po sa ating mga viewers. Mayor, paano ninyo tinanggap itong ang aligasyon posible raw kabilang ho kayo sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon? Alam mo, Cheryl, nagulat nga ako eh. At nakita ko nga yung listahan nung pinakita sa akin ng anak ko. No? My daughter is a lawyer. Sabi nga niya, Dad, tingnan mo, ginawa nila para hindi mo sila kasuhan, nilagyan nila ng for confirmation. So talagang malicious, unfair yung ganun mga paratang. Dahil I've never been involved in such thing until since I was sent to jail in 2006. Ano? At ako natuto na dyan. So I'll never do it again. Pero Mayor, meron po ba kayong anumang impormasyon or intel na may actual nga po na grupo o individual na gumagalaw para po sa destabilization? Well, alam mo, maya-maya meron kaming naririnig na nag-urge na gumalaw na yung military. Pero ako naman sa tingin ko, ako sanay na ako, Cheryl, At alam ko preparations diyan, wala akong nararamdaman eh. Kaya yung mga ganung mga salita lang na about inciting or kaya agitating the AFP, parang kwan lang yun eh. Siguro mga sistema lang yun o kaya mga some sort of trying to influence the military, but I don't think the military will ever be compelled to do something extrajudicial unless there is a compelling reason. Mayor, sabi niyo po, ang anak niyo po ay may ipinakita po sa inyo na papel? Hindi. Nakuha niya, kita niya sa social media at pinadalang. Na kasama po ang inyong pangalan. Pero Mayor, nagbabala po kayo na ang destabilization nga ay hindi makakabuti sa bansa. Ano po ang nakikita po ninyong panganib kapag umabot sa ganitong punto ang politika? That's true, Cheryl. Kaya nga gumawa kagad ako ng aking statement immediately when I read it. At gusto ko lang paalam sa inyo na hindi po ito makakatulong ho sa atin. Dahil nung nangyari po yung 2006, bigla hong bumaba yung ating economy. At syempre yung mga naapektuhan ng mga sundalo at mga kasamahan ko sa kapulisan. Dahil nga napakarami naming involved dito, nahirapan. Nakulong kami, pati yung kanilang mga siyempre, yung kanilang financial status, hirap yung aming mga kapulisan din na talagang nabigyan na-filean ng kaso. So, hindi basta-basta ho to. At ako na po nagsasabi sa inyo, kung sakasakali yung gagalaw ho tayo ngayon, dapat to within the confines of the law. Bilang dating opisyal ng uniformed service, ano po ang nakikita niyong masama o mabuting epekto kung ang krisis ay mauwi sa isang military o military-backed reset, imbis na dumaan po sa normal na political process? Well, again, the question is capable ba sila to lead a civil government? Kasi kakaiba naman ng ang management sa structured na organization such as the military and police. Iba sa civil government, and you should have an extensive experience in leading civil government. Kaya siguro kailangan talagang pag-isipan mabuti niyan kung anong next na move nila, kung sakasakaling they're thinking about taking over. But as I've said, looking at the current stance and current leadership ng Armed Forces of the Philippines, pati na rin ng Philippine National Police, wala akong nakikitang wala akong nakikitang impending action o kaya any signs or indicators whatsoever that they will be involved in anything extra legal. Very professional yung ating organization. Kaya natuto na rin